ginawa namin ni Sanya yung Kenkoy. Kenkoy na prod, medyo kasi, yun na literal na on and off, no, direct. Yung talagang, kasi halos buong araw namin kinunan, o buong gabi namin kinunan, yung production number lang po na yun. Tapos, syempre, pagod, diba? So, then, siguro mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shutdown talaga ako. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Gumaganon ako eh. Automatic siya eh. At ano yun, hanggat nag-a-action sa direct. Ganon lang ako ng ganon. Oh. So, yun, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang gandang experience. Ang gandang i-share din sa ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo, makakasama rin namin sa entablado ang aming tatay dito, si Direk Eric Quezon. Yes. Yan po. Iba pang mga sample daw. Makikita nyo mamaya pagka nag-screening tayo. Sa akin medyo ayaw ko munang i-disclose kasi baka mo-preempt. Pero masasabi ko lang na napakabigat ng eksena na yun. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Direk, hindi siya nagkakat. Magkakat lang kami kapag yung ibang angle niya. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalunok pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, meron ganon. Sino kaya? Pawis sa ka-eksena ko, oo, alat B. Tapos meron pa dyan, natungsok rin ako ng karayong. Tapos nung morning, ba't pakiramdam ko, hindi ako makabangon hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, yan yung pakiramdam, feeling ko nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Puro pasa. Pero, ang masasabi na lang na wala talaga akong regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag niyo pong ikat. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa nakaka-proud na talagang, Direk, thank you. Thank you, Direk, for letting us know kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And doon sa ka-eksena ko rin na talagang sobrang professional din talaga. Na maalat yung pawis. Bye, Barbie Forteza. Yan, sobra. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam sino yung eksena na yun. Masasabi ba natin? Basta, pag #alatb. Okay. Noted. Meron pa yun. Without spoilers, mga favorite parts. Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes eh. Yung character ko, ako yung laging binubomba, ako yung laging binabaril. So, during this, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set. Para just in case dun sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang, ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments kasi while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive kasi sa tabi mo lang. Ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So, that really adds to the experience of doing this and yun yung mga na-appreciate ko. And of course, yung mga scenes na ginawa namin lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos naghawak kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon, yung mga ganun scenes. Pero ganun kasi before parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga bitawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay, but I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ang mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat,
kung hindi makikita ang means of meron pa kaming mga eksena gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan sa isang tagong lugar. So ganun yun yung mga nakakatuwang, di ba? Parang nakakatuwa siyang isipin na ganun dati. So yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin, and at the same time yung time na talagang sasabi na si Eduardo fully committed na siya sa pagiging guerrilla. And andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalye yun. Ikaw naman, David, mga paborito na eksena. To be honest, lahat ng scenes favorite ko. I just love working with Direk Don. Seryoso, I super appreciate him. Like every time after ng eksena, ginagawa ko siya, Direk, okay ba? Seryoso, very good. Very good pala ako dito. So, parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na I need dahil alam kong napakahirap ng teleserye ito, napakahirap ng role ko. So, super thankful ako kay Direk. And, siguro top of my mind yung scene ko with kay Alvin nung bawal na pala sa tingin. Basta yun, dahil roller coaster emotions, like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos nagulgul, tapos nagalit, tapos sinuntok ko siya. Tapos naging yun. So, I think lahat talaga ng scenes napakaganda for me. Pati yung Yun, maraming na kung pwede niyong ipakilala ang mga karakter niyo at kung paano kayo related sa ating mga bida. So, pwede tayong magsimula dito? Ako si Mikoy at gagambanan ko dito ang role ni Tasho na walang apelido. Parang si Glock9, wala siyang apelido. Ayun, kaibigan, kababata nila Eduardo, Adelina. Dito makikita siguro sa kanya, makikita yung isa sa mga, kung paano, isa sa mga regular na mga Pilipino noon na kung paano nagbago yung buhay bigla nung nagsimula yung war ng isang gano'n lang. And ikaw? Hello po, magandang hapon po. Ako si Ashley. Ang role ko po dito ay si Sister Manuela. Isa po akong madre na maraming pagdadaanan. So siguro si Sister Manuela dito matetest yung faith niya kay God. Kung kakapit pa siya sa Diyos or susuko ba siya. Parang malalim eh, oo. Ayoko na magkwento pa. Pero actually masaklap yung pinagdaanan niya sa buhay. Pero makikita rin ang mga babae talagang matatapa. So ayun. Hello po, ako po si J.R. Cilia at yung karakter ko po dito ay si Dado. Kasama po ako ni ng mga main cast na kalaro ng kanilang kabataan, and naging isa akong konstabularyo na isa sa mga nagpahirap sa mga Hapon during World War II. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Ethan Federacion. Ang gagampanan ko po dito, ako po si Mario, isang 16, walang apelido. Sabi nga, 16 years old po ako dito. At isa po akong ROTC student na makakasama ko po yung character ni Kuya Alden sa kulungan hanggang sa magjo-join kami ng guerrilla. Ayun, hanggang doon. Siguro matidescribe ko po yung character ko as isang bata na puno ng pangarap at pagmamahal sa magulang na kayang tiisin lahat at isasacrifice siya po lahat para sa magulang niya at makasurvive dun sa dadanasin niya. Yun po. Mabuhay po mga kapulang araw. Siyempre tayo na po at ako po ay ang gaganap bilang si Luis. Tagapamahala po at kanang kamay ni Tito Johnny. At kami po ay nasa modang ang magbibigay ng entertainment. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Ryan Sese. Gaganap bilang Lauro, ang tiyuhin po ni Adelina at Eduardo, at isa po ako sa magpapahirap sa buhay nila. Ako po si Rochelle Pangilinan Solina. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Tanghali na ba? Gabi na.
Ako po dito si Amalia, wala ding apelido, hindi, joke lang, meron. Pangalawa po ako sa magpapahirap sa buhay ni Adelina at ni Eduardo at ni Teresita. At sana mainis ko po kayo dito. Sana mainis ko kayo. Ayan po, yun na muna. Wala munang clue. Magandang hapon po sa inyong lahat. Netflix, at Pulang Araw, of course, GMA. Ako po si Angelo De Leon at gagampanan ko po ang role ni Carmela Borromeo, isang edukada alta sa susyudad. Wow, gusto mo yun? Alta, oo. May apelido. Pag mayaman, may apelido. Yan. Ako po ay isang mabuting ina kay Teresita. Ngunit, malupit na madrasta ni Adelina. At syempre, ang aking asawa, si Julio Borromeo. Sampo. Episode po, gagampanan kong karakter ay si Julio Borromeo. Ako po ang may apelido ng mga tatlo sa kanila. Sa akin po nang galing apelido nila. Borromeo. Batid nyo naman siguro na ako ang ama ng dalawang dalaga natin dito. Si Adelina at si Teresita, nagagampanan ni Sanya at ni Barbie. At ako po ay isang may-ari ng Botabil na pre-war. So ako po ay, ang buhay ko po ay nilaan ko sa entablado at nahawa at naipamana ko yung passion na yun sa aking mga anak. At dahil bata pa lang sila, kumakanta na kami ng mga American songs. American talaga kasi ang vaudeville ay galing sa vaudeville. Diba? So, at ang maganda dito, kaya medyo malapit sa akin sa puso to dahil ang tatay ko ay isang mananayaw ng vaudeville. So, at siyempre pinagdaanan ng tatay ko itong panahon ng gera, di ba? At naikukwento niya sa amin. So, isa pong proyekto ko na talagang malapit sa puso ko. Alam ni Director Mian at alam ng mga boss natin sa GMA na pagsabi pa lang nila sa akin, actually magpapahinga dapat ako eh. Pinakita sa akin yung character description at saka yung concept nito. Sabi ko, I have to be part of this. And sana po, inaangayahan po kayo kasama ng aming director at aming mga producers sa GMA at of course sa Netflix at saka ang ating writers. At ang production po ng Pulang Araw, July 26 na po on Netflix and July 29 on GMA. So sana po, magsama-sama tayo, sana po suportahan nyo ang isang napakalaking produksyon na Pulang Araw. Maraming salamat.